Mga kada, batay po sa datos ng World Health Organization, ang lung cancer ang may pinakamataas na mortality rate. At dito po sa ating bansa, pangalawa ang lung cancer sa madalas na sanhi ng kamatayan. Kaya ngayong Lung Cancer Awareness Month, alamin po natin kung ano ang mga sintomas at kung paano makakaiwas po sa sakit na ito. Ngayong umaga, kasama po natin ang isang oncologist upang tulungan tayong mas maintindihan ang sakit na lung cancer at kung paano ito nakukuha at kung paano rin ito maiiwasan. Kaya let's all welcome our doctor today, si Doc Ana Marie Bermudez. Hello, Doc! Good morning! Good morning! Kamusta? Thank you for having me. Yes! Okay naman. Very excited to share more information about lung cancer, especially ngayong November when we're celebrating Lung Cancer Awareness Month. Mataas pa rin po ba ang rate ng lung cancer despite we all know naman by now that smoking is one of the most common causes of lung cancer. Tama po ba, Doc? Yes. So, pagdating sa mga risk factors o yung mga pwedeng makakos ng lung cancer, number one talaga yung cigarette smoking, tobacco smoking. Pero maliban doon, marami pang ibang factors na pwedeng mag-cause ng lung cancer. And lung cancer, pwede rin pong mangyari doon sa mga non-smokers at mga kababaihan. Naku. Yes. Mataas pa rin po ang rate dito. Yes po. So if it's high, even globally and in the Philippines po. Sabay po yan na mataas po ang frequency or incidence ng lung cancer, mas lalo na po sa mga kalalakihan. And it is the second most common cancer in the Philippines and worldwide po. Ang important sa lung cancer ay maliban sa mataas ang frequency or incidence nito, ito po ang number one killer po or cancer-related death. So, napaka-importante po sa amin sa onco na ma-impart yung information, paano po madedetect ang lung cancer, ano po yung mga sintomas, at paano po maiiwasan na magkaroon ng lung cancer. Doc, idiretso na natin kasi nabanggit na natin kanina yung cigarette smoking. Ano Yes. pa ba yung ibang causes dito Okay. sa lung cancer? So number one is cigarette smoking and tobacco smoking. Maliban doon, exposure to secondhand smoke. So kahit hindi po tayo nagsisigarilyo, pero yung mga kamag-anak po natin, yung mga kasama po natin palagi sa kwarto or sa environment natin ay nagsisigarilyo, yung exposure na yon, yung smoke na yon, nai-inhale pa rin natin and it can damage our lungs. No? Okay. Maliban doon, there are other chemicals, especially na exposed sa occupation like asbestos, chromium, cadmium. So, ito pong mga chemical na to, nakikita po yan sa mga plastic production, metals. So, importante po pagdating sa mga companies, no, sa mga trabaho natin, na yung mga trabahador po ay naka-wear po talaga ng proper PPE or personal protective equipment. So the entire body, not just the inhalation, Yes. can cause? Opo, opo. But most of it po talaga, yung chemical exposure po kasi pagdating sa mga plastic production, vinyl chloride, nai-inhale po kasi natin yan eh. May mga fumes pa rin po yan. Okay. So yung mga chemical exposure po na nai-inhale natin Yes. can also be a risk factor for lung cancer. Pero Doc, would wearing the proper mask help Yes. for prevention? Definitely po, opo. Kasi Yung at parang least, nakagawian na natin because of COVID. Yes. It needs to be a particular mask Yes to help protect them. Kasi syempre, yung mga kada natin, wala naman silang choice minsan. They really have to work in factories like these, di ba? So, kailangan po yung pagdating sa mga employers, inaalagaan talaga nila yung mga trabahador nila. So, yung proper na mask, meron po yung mga regulations eh. Ano po yung mga proper mask for each type of occupation. Pero ang maganda po siguro na i-impart sa atin ng pandemic ay nakagawian na po ng mga Pinoy na mag-wear ng mask, even outside. Parang naiirita na po tayo sa smoke. Yung sa Yeah. mga malalapit. So kahit ngayon po na hindi na po mandatory ang pag-wear ng mask, marami pa rin po ako nakikita sa labas na nagwe-wear po ng mask just to prevent yung air pollution. Namulat na sila sa sa benefits no of Yes. mask wearing. Opo, So opo. kahit yung mga kada nating mga driver are at Yes. risk because araw-araw they get subjected to
Air pollution. Air pollution from the fumes of cars. Yes, definitely. Tama po ba? Opo. So makakatulong po talaga doon sa mga pangmatagalan na exposure doon sa air pollution and smoke na mag-wear po ng mask. No? Doc, bakit sometimes may nababalitaan kaming mga bata na nagkakaroon ng lung cancer? Is this because maybe and then the parents are smoking, or what can aside from the stuff that you've already mentioned, ano po bang pwede mag-cause? Maliban dyan, pwede rin po mag-cause ng lung cancer is yung mana or inherited. So, genetics. Kung meron pong previous history, yung nanay, tatay, mga lolo, lola, pwede po magkaroon ng pagmana. Genetic predisposition po. Doc, di ba, nakakatawa lang na parang people are still smoking in this day and age, na saksakan na ng daming warnings ang nakikita mo sa isang pakete ng sigarilyo, pero sige-sige Bibili pa pa rin ang rin. ulo nating kada. Some of them naman, because of those warnings, have shifted to vaping. In the belief that this is better for them, or better at preventing lung cancer. Is vaping also can vaping Risk also factor. cause lung cancer? Okay. Very good question. Actually, very controversial kasi yung vaping, no? Kasi ang promotion yan is an alternative to cigarette smoking. Correct. Pero kailangan po natin maintindihan na pagdating po sa vaping, may mga chemicals and substances pa rin yan na ipinapasok natin sa baga natin. And yung mga chemicals na yon can cause lung damage. No? Pagdating po sa connection with lung cancer, as of now kasi, masyado pang maaga para makita yung ma-detect. kabuoang long-term effects of vaping. So, binabantayan at rini-research yan. Pero sa ngayon, ang established factor po is vaping is not recommended dahil ito po ay nakaka-cause ng lung damage, no? Bronchiolitis obliterans in medical term. And ito pong lung damage na to can be a possible risk factor for eventual lung cancer. Opo. Ang lungs po ba natin, halimbawa ma-damage, can it regenerate just like the liver does? The liver. Tama po ba? Hindi po. Hindi siya po nagre-regenerate talaga. or Opo. nag-heal? Opo, opo. So once Humihilom pa. damaged, yun na yun. Yes po. May certain degree of repair, no? Okay. Yung katawan kasi natin, it can only do so much pagdating sa repair. Ang nangyayari po kasi is nagiging maganit or nagkakaroon ng scarring doon sa baga natin. So pagka nagkaroon tayo ng scarring or fibrosis doon sa baga, for example, nagkaroon ng infection, COVID, tuberculosis, no? Because of smoking, mararamdaman yun ng pasyente, yung sintomas na medyo hirap huminga, parang hindi makahinga ng malalim, mabilis mapagod, laging inuubo. So, tuloy-tuloy na natin, Doc. Ano Yes. pa bang mga simptomas Ayun. na kailangan na nating magpa-check ng ating lungs? Okay. So pagdating po sa lung cancer, hindi po sa lahat ng panahon may sintomas, no? Pero ano yung mga warning signs or mga signs and symptoms of possible lung cancer? So meron po tayo yung ubo na hindi tumitigil, pwede pong pag umubo tayo, yung plema natin may bahid ng dugo. Meron tayong paghingal, mabilis mapagod, pagbagsak ng timbang na hindi naman po expected, kumbaga hindi naman nag-dieta or nag-exercise, no? Maliban dyan, pwedeng namamaos yung boses. No? Part So, din po yun. Yes. Dito sa lung cancer, Doc, meron ba tayong iba't ibang uri? Yes. So, basically, meron tayong dalawang types of lung cancer. Yung small cell lung cancer at yung non-small cell lung cancer. So, ito pong dalawa, kailangan talaga na susuri natin ng maigi. Kasi yung small cell lung cancer, although mas rare siya, mas agresibo po siya. Kesa sa dun sa pangalawang na-mention ko na non-small cell lung cancer po. Kung kanina, Doc, nabanggit mo na not all will present symptoms. Yes. So, in our annual executive checkup, dapat po ba
na isama sa listahan ng pinapagawa natin ang lung health natin, Yes. ipa-check ang lung health. Opo, tama po. So, pagdating sa lung cancer screening, ito po ay rinirekomenda natin sa mga tao na may mataas ang risk factor. Number 1, yung age ay 50 to 80 years old. Tapos, meron silang history ng pagyosi or pag-smoke. No? Okay. May history of smoking or currently smoking or nag-quit po within the last 15 years. Or meron silang history ng dating sakit sa baga. No? Pero maliban po doon, ang ginagawa natin sa lung cancer screening also is a low-dose chest CT scan. Pero kung wala naman po tayo ng mga sintomas na nabanggit kanina, hindi naman po tayo nagsisigarilyo, hindi mataas ang exposure natin to second-hand smoke, pwede po kahit at least chest x-ray pagdating po sa mga executive check-ups. Chest x-ray. is Makikita good na to rin know. naman po doon, Doc. Hindi po kagad, pero at least it's like a basic diagnostic. Pero doon sa mga nabanggit ko po kanina na may history ng paninigarilyo, naninigarilyo, may history po ng family lung cancer, tsaka age 50 to 80 years old, ang recommendation po for screening ay low dose chest CT scan po. Doc, mga magkano kaya yung ganun ngayon? Depende po sa ospital na pupuntahan ninyo. Yung range po. Opo. Mga less than 5,000, I think. Kasi wala naman po kasi yung contrast na gamot na binibigay na nagpapamahal doon. And even sa mga government hospitals natin. Kasi minsan yung available mga siya. kada natin, Doc, natatakot na magpa-check up doon kasi thinking nila, uy, cancer. Pag cancer-related kasi parang, uy, mahal yan. Parang gano'n na yung naging thinking ng mga kada natin, Doc, eh. Diba? Mura naman po siya. Ayun, okay naman. Kaya naman. In fairness naman kasi, kailangan din natin yun kasi to prevent, di ba? Yun naman yung pinaka-importante. Tsaka Tulad early nung detection sabi, if oo. ever. Yes. Kasi Yung ano iba po ba walang ang symptoms. standard treatment sa lung cancer sa Pilipinas? Okay. Pagdating sa treatment, marami tayong options. So, pagka early stage, yung mga stage 1, stage 2, meron po tayong surgery, radiotherapy. Pero pag medyo advanced na po, stage 3, stage 4, papasok na po doon yung chemotherapy, molecularly targeted therapy. So, meron na po kaming pagsusuri ng specific na mga mutations sa katawan ng pasyente o doon mismo sa bukol para matugunan namin ano yung ita-target namin at immunotherapy. So, pagdating sa lung cancer, napakadami na pong treatment options. Pero ang importante po ay early detection. Yun na nga. Yes. Kaya isama na po yan, ang chest x-ray sa inyong mga Annual check-up. annual check-up. executive check-up. So, okay, we have some misconceptions, Okay. Doc, na some of our kadas really believe in this from time immemorial. Kaya I think we should set it straight today. We have fact and fake science here, Doc. Sabihin mo na lang kung fake or fact ang mga sasabihin naming mga paniniwala. The first item is, lalaki lang daw ang madalas tamaan ng lung cancer. Fake or fact, Doc? Ang tingin niyo? Fake. Siyempre, fake. Yes. But you did say, Doc, that mostly males ang nagkaka-lung cancer. Bakit? Opo. Mas common, pagdating sa diagnosis, mas common talaga yun sa mga kalalakihan. Pero ang napapansin ngayon sa census, tumataas na rin po ang trend ng lung cancer sa mga kababaihan. So pareho po. Okay. Okay, next, ito naman. Mga matatanda lang daw po ang nagkakaroon ng lung cancer. That is fake, no? So, madalas yang itinatanong sa clinic namin, Dok, ba't ako nagkaroon ng lung cancer? Bata-bata ko pa. Meron kaming mga pasyente, 20s, 30 years old, kasi nakagawian na pangmatanda Ang lung sakit cancer. ng lung cancer. Pero definitely, yung mga kabataan ngayon, nagkakaroon na po ng lung cancer. Walang pinipiling edad. Walang pinipiling edad. Nagkukos daw po ng lung cancer ang sugar. Ano po? Fake. So, Ngayon ko lang narinig yun, Oo actually. nga. sino nagtanong na, joke? Sugar po, hindi siya nakakakos or hindi siya konektado sa lung cancer. Pero tatandaan po natin, pag mataas ang diet natin with sugar, Oh.
nakakataas po siya ng timbang, obesity is also connected with development of cancer. So medyo hinay-hinayan din po natin yung high sugar foods natin. At saka lagi sinasabi ni Amiga yan, sugar is the food of cancer. Yes. So not just lung cancer, but any kind of cancer. Opo. So be Tama. careful. Type nila yan. Eto naman, last, baga lang ang tanging naapektuhan ng lung cancer. That's fake, no? Oo. So, ang lung cancer, katulad po ng other cancers, no? Nagsispread. Nagsispread siya. So, pag tinatanong namin ng mga pasyente sa clinic, tinatanong din namin sa ibang parte ng katawan, sumasakit ang ulo, nasusuka, may masakit ba sa mga buto? Kasi it can spread to the bones, the brain, the liver, sa lahat po. Kaya Doc, scary. ano na lang po, on that note, ang final advice ninyo para sa ating mga kada. So, for November, let's celebrate lung cancer awareness. Ang gusto po natin is mahikayat po natin yung mga kamag-anak, mga kapitbahay po natin, no? To quit smoking, number 1 po yun. And also, pagka meron po tayo mga kakilala na may mga sintomas na nabanggit kanina, i-encourage po natin sila na magpa-check up sa kanilang pinakamalapit or mamahaling doktor. Ano? Mamahaling doktor. Hindi naman. Doc, ano ba yung pinaka-effective way to dissuade them, to discourage them from smoking? Smoking. Alam naman nila yung risks, ginagawa pa rin nila. Yes. Ako po, para sa akin, personally, malaking factor po talaga yung family. Kasi kung may care and love po sila sa mga family and support groups nila, and kayo po mismo yung mag-encourage dun sa mga family members ninyo na tama na, kasi hindi lang po sila ang at risk doon sa cancer. Kayo rin po. Kasi na-expose kayo lahat, no? No? Totoo yun. Kung Ihin mahal po mo yung natin. mga tao sa paligid mo, kasi hindi mo alam na merong isang tao doon na mahina pala yung immune system at Yes. siya yung pwedeng matamaan. Opo. And At ang speaking of hirap mahal, nun, mahal din ang treatment. Siguro Mahal yun ang ang magandang treatment. encouragement. Yes po, mahal ang Discourage. mahal ang Yes. treatment. Kung Kaya hindi mo na- kami mahal, mahal ang treatment. Kaya tumigil please ka na. Kaya to, kung meron po silang dagdag questions or gusto po nila magpa-consult sa inyo, saan po ba nila kayo pwedeng mahanap? So for more information on lung cancer and lung cancer awareness, please visit our Facebook, Instagram, and TikTok, Cancer Experts PH. Doon niyo po mahanap yung pinakamalapit pinakamalapit na medical oncologist sa area ninyo para matulungan kayo. Yun! Naku, napaka-importante po ng ating naging discussion. Doc Bermudez, maraming salamat po you. for your time this morning. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!